Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang mahimasmasan si Melody, ay nakahiga na siya sa sofa sa loob ng kanilang bahay. Ayon kay Aling Pasita, si Josh ang nagdala sa kanya sa sofa nang himatayin siya. Kay Josh na rin niya nalaman kung ano ang nangyari. Sumama raw sa pagroronda ng mga barangay tanod ang kanyang papa. Hindi raw kasi nakatitiyak ang mga ito na ang nakulong ay ang totoong rapist. Pinasok ng mga tanod ang kakahuyan at nakita ang isang lalaki sa dilim na mukhang sumisinghot ng bawal na gamot. Tumakbo ang lalaki nang makita ang mga tanod. Nanguna sa paghabol si Kapitan Henner, kaya nang magpaputok ng baril ang lalaki ay ang pobreng kapitan ang tinamaan. Hindi na nagawang habulin ng mga tanod ang lalaki dahil sa nangyari kay Kapitan Henner. Nakamaskara daw ang lalaki na akmang-akma sa deskripsyon ni Thea Cruz. "Gusto kong makita si Papa," sabi ni Melody na kaagad na tumayo. Nagkatinginan sina Josh at Aling Pasita. "Nasa operating room pa raw ang papa mo, Melody," sabi ni Aling Pasita. "Bumaan kasi ang bala sa katawan niya. Hintayin na lamang natin na dumating ang konsehal niya na kasamang nagdala sa kanya sa hospital at sa kanya tayo makibalita." "Hindi ko kayang tumunganga sa bahay na ito habang nakikipaglaban sa kamatayan ang papa ko," luhaan niyang sabi. Nagilty siya dahil nagawa pa niya makipagsayahan sa Maynila. Kung hindi niya iniwan ang kanyang papa, ay baka hindi nito naisipang sumama sa mga tanod sa pagtugi sa rapist. Parang gusto tuloy niyang sisihin si Josh. Hinawakan siya ni Josh sa kamay at binalak pa upuin sa tabi nito. "Everything will turn out fine," sinsero nitong saad. "Ipanatag mo ang loob mo, Melody." "Anong alam mo sa mangyayari?" galit niyang sabi, sabay hila ng kamay mula sa pagkakahawak nito. "Hindi mo nga nalaman kaagad na mangyayari ito. Mga maling kriminal ang ipinakulong mo. Hindi sana nadamay ang papa ko sa kaguluhang ito kung naging maingat ka sa mga desisyon mo." "Anong ikinaganda ng pagpaparonda mo? Ano? Bakit hindi ikaw ang sumuong sa gubat at humanap sa rapist na yon? Wala ka namang ibang ginawa kundi ang magpasarap sa air-conditioned mong opisina eh. You're just a trying hard, inexperienced mayor. Hindi ako naiimpress sa galing mo." "Sus Mariosep," napaantandang tura ni Aling Pasita. Inaawat siya nito sa pagsasalita ng masasakit kay Josh, ngunit hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy pa rin sa pagratsyada ang kanyang bibig. "Kahit noon pa ay wala ka ng tiwala sa kakayahan ko." Formal na saad ni Josh pagkaraan ng ilang sandaling pananahimik. "Hindi na ako umaasang magbabago ang impresyon mong iyon sa akin. I don't see myself as a perfect politician. All I know is that I'm trying my best to do my duties and obligations." Nakakalungkot lang isipin na mas napapansin ng tao ang mga hindi magandang nagagawa ng isang politiko kaysa sa magagandang bagay na nagawa niya. Ang pangit na nangyayari sa paligid ay isinisisi na namumuno. Pero sana naman ay isipin din nila na hindi lahat ng mali ay nasa namamahala. Sana'y matuto din ang mga taong tingnan at tanggapin ang kanilang pagkakamali. Hindi sapat ang maliit na kapangyarihang hawak ng isang katulad ko upang sugpuin ang lahat ng kasamaan dito. Kailangan ko pa rin ang kooperasyon ng mga tao. Hindi ko gusto ang nangyari kay Kapitan Melody. Sana naman ay maisip mong ginawa niya iyon dahil sa hangarin na rin niyang makatulong sa ating barangay. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ay nagpaalam na ito at tahimik na umalis. Gusto niyang pagsisihan ang kanyang mga nasabi. Ngunit nang maalala ang kalagayan ng kanyang ama sa ospital, ay muling naalarma ang kanyang isip. Kaagad na siyang nagpasama kay Aling Pasita sa ospital na pinagdalhan sa kanyang ama. Sa awa naman ng Diyos ay nakaligtas si Kapitan Henner sa panganib.
Subalit kinakailangan nitong manatili ng ilang araw sa ospital upang magpagaling. Minabuti naman ni Melody na wag munang pumasok upang maalagaan ng husto ang ama. Isa pa ay parang ayaw na rin niyang pumasok dahil sa nangyari sa kanila ni Josh. Gusto na rin niyang iwasan ang lalaki. Walang sawang nagpadala ng mga pagkain si Josh sa ospital para kay Kapitan Hiner. Isang araw ay bumisita si Josh, ngunit hindi naman nagtagal. Napuna ni Kapitan Hiner ang malamig na pagtitinginan nila. May hindi ba kayo napagkasunduan ni Mayor? Tanong nito habang inihahanda niya ang pagkain nito ng hapong iyon. Umiling si Melody. Bakit parang hindi kayo nagpapansinan at hindi ka rin pumapasok sa munisipyo? Gusto kong maalagaan kayong mabuti. Mahina niyang saad. Hindi naman ako makakapagtrabahong mabuti habang nag-aalala ako sa inyo. Anak, magaling na ako. Baka bukas lang ay makalabas na ako dito. Pagkatapos ay pumasok ka na sa munisipyo ha? Nakakahiya kasi kay Mayor. Baka isipin ng tao sinasamantala natin ang kabaitan niya. Galit ho iyon sa akin. Pumiyok ang tinig na pagtatapat niya. Bakit naman? Sinisi ko siya sa nangyari sa inyo. Napabuntong hininga ang kanyang papa. Alam mo namang hindi niya kasalanan ang nangyari sa akin Wala siyang kinalaman doon. Hindi nagsalita na pumasok si Melody sa banyo upang pakawalan ang tinitimping luha. Nananabik na rin siyang muling makasama at makausap si Josh. Alam niya sa kanyang sarili na kung nagawa man niya itong pagsalitaan ng hindi maganda, iyon ay dala lamang ng sama ng loob sa nangyari sa kanila sa kotse. Hindi pa rin niya matanggap na hinalikan lamang siya nito dahil nakainom ito at bahagyang nawala sa sarili. Dahil ang akala nito ay ibang babae siya. Pero ang totoo ay hindi siya magugustuhan ni Josh dahil isang hamak na sekretarya lamang siya. A poor girl na hindi nito kauri. Kung alam lang nito kung gaano kasakit sa kanya ang mga isiping iyon. Minsan ay parang gusto niyang mainis sa pagiging simpleng tao. Malalim yata ang iniisip ng aking apo. Untag ni Doña Ursula sa pananahimik ni Josh ng gabing iyon habang nakaupo siya sa balustre ng terrace at nakatanaw sa malayo. May problema ba, iho? Marami akong plano para sa Santa Monica pero ngayon pa lang ay parang nahihirapan na ako, Granny. Ang siyang naisagot niya. Sobra na ang pag-iingat ko upang hindi ako makasagasa ng tao sa pamamalakad ko. Pero the more I became anxious, the more na may nangyayaring hindi maganda. At pagkatapos ay ako ang masisisi. Muling gumiit sa isip niya ang mga sinabi ni Melody. Dala-dala niya ang sakit na idinulot ng mga paratang na iyon. Lalo na't nagmula ang mga iyon sa babaeng itinatangi niya sa lahat. Kung ano man ang naririnig mo ay hayaan mo na lang, apo. Payo ni Doña Ursula. Sana'y magsilbing challenge ang lahat ng iyon upang lalo mong pagbutihin ang trabaho mo. I believe that you can improve this town. Hindi ka pa katagalan sa serbisyo mo ay marami ka nang nagawa. Pero hindi nila ma-appreciate ang mga ginagawa ko, Lola. Malungkot niyang sabi. I'm trying to reach them, pero lumalayo pa rin sila sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin. Just be yourself and do your job. Hinagod nito ang kanyang likod. Just bear in mind na nasa mga kamay mo ang ikauunlad ng Santa Monica. But what if nahaluan ng pag-ibig ang politika? Otomatiko itong napatingin sa kanyang mukha. Are you in love, iho? Maybe. Pero sa mga nangyayari ngayon, sa tingin nyo kaya ay may karapatan pa akong pagtuunan ng pansin ang pag-ibig na ito? Napangiti si Doña Ursula. At last, is it the secretary, Josh? Hindi niya sinagot ang tanong nito. Hinagka niya ito sa noo. It's getting late. Magpahinga na kayo. Magpahinga ka na rin. Concern nitong sabi.
Huwag mong abusuhin ang husto ang katawan mo. Get enough rest and sleep. At kalimutan mo muna ang mga problems mo, okay? Okay. Sinundan niya ng tingin ang papalayo niyang abuela at pagkatapos ay muli siyang tumanaw sa malayo. Naalala na naman niya si Melody. Ilang araw pang nanatili si Kapitan Henner sa ospital pagkatapos ng operasyon. Nang payagan na itong lumabas, ay mahigpit ang bilin ng doktor na kailangan pa rin itong magpahinga sa bahay at huwag magbubuhat ng mabibigat na bagay. Si Melody na muna ang namahala sa lahat ng mga gawain ng ama. Ang mga trabaho naman ni Kapitan Henner sa barangay ay ipinagkatiwala nito sa punong konsehal. Nagwawali si Melody sa bakuran ng umagang iyon ng gulatin ni Damian. Ano ka ba? Inis niyang sabi. Kung may sakit ako sa puso, inatake na ako sa iyo eh. Oh, anong sadya mo? Baka raw pwede ka nang pumasok ngayon, sabi ni Mayor. Paano kasi wala pa siyang sekretary hanggang ngayon? Hinihintay ka nga niya kahapon eh. Hindi na ako papasok sa munisipyo. Sagot niya at ipinagpatuloy ang ginagawa. Bakit naman? Basta. At saka, di ba? Maraming nagkakandara pa sa posisyon bilang sekretary niya. Kumuha na lang siya ulit ng bago niyang utusan. Ano bang problema mo? Kakamot-kamot sa batok na tanong ni Damian. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Mayor ah. Basta't ayoko nang pumasok at magtrabaho sa kanya. Umalis ka na nga. Iiling-iling na umalis si Damian. Gusto na naman niyang magsisi sa kanyang ginawa. Sabik na siyang makitang muli si Josh. Minsan ay hindi niya maiwasang hindi isipin na baka hindi na magkanda o gaga si Josh sa trabaho sa munisipyo. Idagdag pa ang mga proyektong inaasikaso nito. Besides, wala man lang siyang formal resignation. Pero sana naman ay maisip ni Josh na may mali itong ginawa sa kanya kaya siya nagdesisyong umalis. Sana ay maisip nito na nasaktan siya sa ginawa nitong pagturing sa kanya na isang babaeng magagawa nitong halikan kung kailan nito gusto. Isang babaeng magagawa nitong paglaruan dahil isang hamak na sekretarya lamang nito. Mas maganda na rin iyong umiwas na siya kay Josh habang maaga pa dahil baka dumating ang araw na hindi na niya iyon kayang gawin dahil mahal na niya ang lalaki. Hindi ka na ba talaga papasok? Bumilis ang pintig ng puso niya nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Hindi na rin siya nakatiis na hindi tingnan si Josh. Nakita niya ang hindi maipaliwanag na panglaw sa mga mata nito. Sa tingin nga niya ay tila namayat ito. Marahil ay dahil sa mga problemang kinakaharap ng Santa Monica. Ang bilis naman yatang nakarating ni Damian sa munisipyo. Naisip niya. Ngunit nang tumingin siya sa di kalayuan, ay nakita niya itong naroon pa rin sa nakaparadang sasakyan. Hindi ba sinabi sa iyo ni Damian? Ayaw niyang ibaling sa ibang direksyon ang paningin dahil matagal niyang pinanabikang muli itong makita. Ngunit pinilit niyang gawin. Wala sa loob na ipinagpatuloy niya ang pagwawalis. Come back, Melody. Wika naman ang isip ni Josh habang nakatingin sa dalaga. Please come back. I miss you so much at nasasaktan ako sa pambabaliwalang ginagawa mo. Pagkakita pa lang niya kay Melody ay gusto na niya itong yakapin ng mahigpit at sabihing mahal niya ito. Napatunayan niya iyon sa ilang araw nilang hindi pagkikita. Masyado na siyang nasabik dito na halos ay hindi na siya makakain at makatulog. May gusto pa ho ba kayong sabihin? Tanong ni Melody na hindi tumitingin kay Josh. Hindi ka pa formal na nagre-resign para iwanan mong nakabitin ang trabaho mo. Sagot nito. I thought you are a professional. Nagtrabaho ka sa malalaking kumpanya sa Maynila. You should know the procedures. Sa narinig ay pansamantalang itinigil ni Melody ang ginagawa at binalingan muli ang lalaki. Huwag ho kayong mag-alala, Mayor. Personal kong dadalhin ang resignation letter ko sa lalong madaling panahon. Mag-iisang buwan ka pa lamang na nagtatrabaho sa akin para gawin mo to. Nasa tinig nito ang pagdaramdam. What did you do to my office?
Gain experience? Kaya pala sinabi sa akin na kapitan na hindi ka tumatagal sa mga pinagtatrabahuhan mo. Ang problema ay wala sa kanila kundi nasa iyo. Dahil madali kang magsawa sa trabaho mo, you're taking this easily. Para kang walang ambisyon. How dare you say that? Tuluyan ang nag-init ang ulo ni Melody. Matatanggap ko ang mga sinasabi mo kung sekretarya mo pa ako. Pero hindi na, Josh. You should hear what I'm saying dahil hindi ko isinara ang mga tainga ko sa mga paratang, akusasyon at pangmamaliit mo sa kakayahan ko. Those painful words are still here in my mind, Melody. Hindi na naalis yon sa isip ko mula nang una kong marinig sa'yo. Kailanman ay hindi mo ma-appreciate ang mga ginagawa ko dahil mismong sarili mong ginagawa ay hindi mo ma-appreciate. Pwede bang umalis ka na? Naiiyak na niyang sabi. Hindi na niya matatagalan ang mga sinasabi nito dahil para iyong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Umalis ka na! Melody, ano bang ingay? Mayor? Nagulat ang nakatayo sa tapat ng pintong si Kapitan Henner nang makita si Josh. Kahit papaano ay nakakalakad na ito. Ngunit hindi pa gaanong maituwid ang katawan. Halatang makirot pa rin ang sugat nito. Ngunit ayon sa doktor ay makakatulong ang mobilization o pagkilos upang gumaling iyon kaagad. Umalis ka na sabi! Muling taboy ni Melody kay Josh. Melody! Saway ng kanyang ama. Ipagpamanhin niyo ho, Kapitan. Mahinang sabi ni Josh at pagkatapos ay tahimik nang tumalikod at humakbang palayo. Tuluyan nang nalaglag ang mga tinitimping luha ni Melody habang hinahabol ng tingin si Josh. Umiibig ka ba sa kanya, anak? Seryoso ang mukha ni Kapitan Henner habang nakatingin kay Melody. Nakaupo na sila sa sofa sa sala. Tahimik siyang tumungo. Kung ganun, ay bakit kailangan mo pang humantong sa ganito? Bakit kailangan pong magalit sa kanya nang walang dahilan? Bakit kailangang sisihin mo siya sa nangyari sa akin? Pinagtatakpan mo lamang ang tunay mong nararamdaman, hindi ba? Umiibig ka kay Mayor at iniisip mong mali ang nararamdaman mo dahil magkaiba kayo ng mundo. Tama ba ako, iha? Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito pa. Pumiyok ang tinig niya. Huwag niyo na lang akong pansinin, lilipas din to. Isang palatandaan niya na totoong umiibig ka, anak. Seryosong saad nito. Huwag mo sanang isipin na malaking sagabal sa pag-ibig ang katayuan natin sa buhay. Madalas mong marinig sa akin noon na inibig ako ng mama mo sa kabila ng pagiging mahirap ko. May kaya ang pamilya ng iyong mama. Pero tinalikuran niya ang pamilya niya para sa akin. At kahit magkaiba kami ng mundo, ay pinilit naming maunawaan ang kahinaan ng bawat isa. Masaya kaming nagsama at pinagsikapang mapabuti ang pagsasamang iyon. Kung hindi sana siya sumakabilang buhay, ay baka masaya pa rin kami nagsasama hanggang ngayon. May nangilid na luha sa mga mata nito sa pagkakaalala sa asawa. Ang punto ko, iha, ay walang imposible pagdating sa pag-ibig. Ang lahat ng tao ay nagiging pantay-pantay. Ang kayang gawin ng isa ay magagawa ng isa. Pag-ibig ang magbibigay sa atin ng lakas upang magawa ang mga bagay na akala natin ay hindi natin kayang gawin. May nangilid na luha sa kanya mga mata. Ang dami-dami niyo nang sinabi kayong hindi niyo naman alam ang nangyayari. Oo, mahal ko ang mokong na mayor na yon. Pero sa tingin niyo ba ay magiging masaya ako kung alam kong hindi naman niya ako gusto at hindi magugustuhan kahit kailan? Paano ako magiging maligaya kung ako lang ang nagmamahal? Kahit pa isipin kong walang imposibleng bagay sa pag-ibig, may imposible pa. Imposibleng mahalin ako ng isang Josh Escares. Pagkasabi niyon ay walang paalam na iniwan na niya ang napamaang na ama. Abangan ang susunod na kabanata.